yung kay Congressman, ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang sir, yung Office of the Ombudsman mukhang dun sa last known residence, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi mahid yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot, based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Sir, kinu-question din ni Senator Marcoleta yung aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang Yung mga standard or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpare doon sa question document. Meaning, yung kinu-question na hindi sinasabing hindi niya pirma. Hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kundi NBI plus yung... at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir. Yung mga hinahawakan na ng Ombudsman at saka yung inimbestiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, pwede pa rin namin i-pursue. Pero kung repetitive na at naipadala na, kasi I remember no, when I gave plus drives no, kay Secretary Vince Dizon, ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privilege speeches. Binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si dating ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dizon. No, sabi ko, kompleto na yan. Actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Kasi kompleto naman talaga yun eh. Videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, I'd like to think na nakatulong yon. Kaya naka-ready na sila mag-conduct ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka Oriental Mindoro nga yung basis inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, di ba? Ang dami nyo na nakakalap na ebidensya because people have become conscious at saka talaga naging di natin para talaga masustain yung effort ng government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies, at saka para mapanagot talaga yung dapat managot. Otherwise, kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So, walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So, yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. At kung pwedeng naandyan sila, pero kung ang sasabihin nila, nasabi na nila, what for? Parang ano lang yun, redundant na. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niya na i-issuehan ng subpoena do Sistecom yung ledger na mag-asawang Diskaya? We intend to issue subpoena do Sistecom kina Mr. and Mrs. Diskaya para malinaw yung kanyang tinestify na may mga 17 congressmen na nakatanggap ng mga kickback. Importante yon kasi matatahi talaga at mapapalakas yung ebidensya doon sa kanyang tinestify. So, dapat ma-invite po ulit mag-asawang Diskaya? Yes. Nandiyan naman si Curly eh. Imbitahin din namin si Mrs. Diskaya at kung ano yung kanilang mai-contribute pa no, patungo doon sa kanilang nauna ng sinabi na may mga congressmen na involved. No? So sir, itong investigation sa flood control anomaly, sa tingin nyo magtatagal pa o ilang hearing na lang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up at least yung flood control projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other. The last time we met with the SP and I think Senator Kiko and Senator Bam. Meron kaming kausap who offered mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget
meron sila mga resource persons na nag-offer ng assistance. So, we welcome and marami kaming na-discuss doon. Number one, aalisin talaga namin yung unprogrammed fund. No? Ang program appropriations, matitira lang yung sa foreign assisted. No? Of course, yung sa special purpose, yung contingent, yung mga quick reaction fund, hindi naman pwedeng alisin yon kasi paano kung mayroong calamity. Second, yung full transparency. No? Na-discuss na namin ito and we agreed with the Senate President, Senator Gatchalian, na hanggang sa BICAM, fully transparent. Hindi pa lang niya raw na figure out how to go about it. But ang initial step is, hindi na pa pwedeng merong alien na papasok do sa disagreeing provisions. We will limit, for easier monitoring pati, no? We'll just limit ourselves to putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version, and we will confine or limit ourselves to synchronize, no? To reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version, wala naman sa Senate version, papasukan natin ng kung anong version. No, wala na yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference, especially sa budget. Reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami, and that's a good step para talaga maging transparent yung pagpasa natin ng budget all the way to the BICAM, all the way to the enrolled bill. Sir, parang na-miss nyo yung mga budget hearings. So, pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was naka-decommission ako for 2 weeks because of my corneal surgery, no? Kaya, but sabi ko sa mga staff, bawi na lang ako sa plenary. So, we're preparing for the plenary debates, and I hope I can still contribute my worth, do sa pagpasa ng budget. Sir, balikan ko lang yung sa hearing. Invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez? Although yung kay former Speaker, although we will invite him through Speaker Boji D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the Speaker. Yung kay ex-Congressman Saldico will send the invitation doon sa kanyang established na residence. Kaya lang, sir, yung Office of the Ombudsman, mukhang dun sa last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng Ombudsman. Well, it's up to them, no? Kasi kung hindi ma-hit yung invitation, ang susunod subpoena. At kung hindi pa rin siya sisipot based on the subpoena, then somebody may move for the issuance of a contempt citation and eventually a warrant of arrest. At yung warrant of arrest, sir, yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arestuhin kung saang bansa siya nandun? Probably, kasi valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try, no? Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa hearing ng Senate. May advance info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya or feedback ni Speaker D. At saka dating Speaker Romualdez din kay SP Soto. Kasi coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Sabi niya mukhang magkakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya kung gusto niya magkaroon ng opportunity because this happened before. Ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan ni Congressman Veloso, di ba? And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation and I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous Congress na yon, di ba pinagsalita namin si Congressman Veloso, si Ching Veloso. So pwede niyang gawin yun. At kung gusto niya sagutin yung mga
allegation. In fact, no, we're thinking of sending subpoena doses tecum do sa contractor na naggagawa ng renovation noong bahay sa 42 McKinley Road, ano. At saka yung security agency na naggugwardya ron. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa, even without Gutesa coming back to testify, I think. Because remember, yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable o forged yung notaryo, that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay kung gagamitin ito sa other sa prosecution. But as far as the Blue Ribbon, yung kanyang sinumpang salaysay as read do sa kanyang sinumpang salaysay na written, valid yun because he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa Blue Ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay former Speaker Romualdez yung pwedeng gawin kay Saldico na kapag hindi humarap, i-issue ng subpoena, kapag hindi pa rin humarap, ay pwedeng congressman contempt. siya eh. So hanggang invitation lang ang pwedeng gawin yes, ng Senate. Through the Speaker. Sabi ko nga, interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y binibigay do sa institution, hindi sa tao. Kaya nga interparliamentary courtesy kasi courtesy ng Senado sa lower house and vice versa. Anyway, okay. Amor? Marlon? RG? Okay, si Camille. Nahin natin, Amor. Apo. Sir, balikan ko lang po kay Gutesa, are you bothered by his disappearance? And ano po yung current efforts right now to locate him? Well, obviously, sincere yung efforts to locate him. Ano? Kasi he has to clarify eh. Yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya. No? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. No? At saka concerned din kasi hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. No? May mga claim na nasa marine compound, hindi naman pala. May mga... At saka parang gusto ko rin malaman sa kanya, sino ba talaga yung naggawa ng affidavit mo? Kasi nakita ko yung interview ni dating Congressman Mike Defensor, katulong sila eh. Sinasabi niya na they helped Gutesa draft his affidavit. So, kailangan maklarify din yun. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung hindi niya sarili, sino yung mga tumulong sa kanya na maggawa ng affidavit? Ano po yung basa or tingin nyo, analysis nyo dun sa situation? Is he hiding or meron po bang nagtatago sa kanya? Hindi ko alam. Yung guess mo is as good as mine, ano? Kasi wala nga nakakalam, tahimik na tahimik. Alam nyo, ganito lang yan, ano? Kung ang hangad mo, mag-prosecute talaga, makapagpa-convict talaga, dapat hindi siya nawawala. Kasi ang pwede lang mag-prosecute sa kanya, DOJ or Ombudsman. Hindi siya mahanap ng DOJ. Hindi siya mahanap ng Ombudsman. Kung ang intention mo, magpropaganda lang, diyan ka sa Blue Ribbon at mawala ka na. Kasi yun lang eh. Sa ngayon, di ba, nagkaroon ng isipan sa mga kababayan natin na siya lang ang nakapag-implicate kay Speaker Romualdez. Yung although kay Congressman Saldico, hindi lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate sa kanya, nauna na. Pero ang importante rito, in-implicate niya si dating Speaker Romualdez at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ
humarap man lang siya sa ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit blue ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko, baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So, so incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to eh. Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.